Sa lahat ng kaguluhan na nangyayari sa ating bansa, mga kababayan, hindi talaga nawawala ang pangalan ni Liza Araneta. Ano bang sumpa ang dala nitong etyoserang palaka, mga kababayan, na First Lady natin? Kung bakit palagi siyang nadadawit sa mga kontrobersiya. Maging sa awayan, mga kababayan sa Bureau of Immigration ng mga officers, mga kababayan, nadadawit siya. Dahil, akalain nyo, mga kababayan, malinaw na ibinuking dito sa mga nag-aaway na mga officers sa Bureau of Immigration na nagpapasipsip pala silang lahat, mga kababayan, kay Madam Liza Araneta. Kay Liza Araneta, mga kababayan, na walang mandato sa gobyerno. Bakit kay Liza kayo magpapasipsip, hindi sa Pangulo? Siya ba ang presidente? Lalo tuloy tumitibay, mga kababayan, yung mga akusasyon ni Amy na hindi na talaga Marcos ang nagpapatakbo ng ating bansa, kundi ang Tambaluslos at Araneta. Panoorin niyo po, mga kababayan, ha? Mas tumitindi ang bangayan sa pagitan ng dalawang mataas na opisyal sa Bureau of Immigration. Bakit kayo nakaaway? Huwag niyong sabihin may kinalaman dyan si Admiral, ha? Kad na rin si First Lady Liza Araneta. Ayun, mga kababayan, speaking of the devil, lumutang na naman ang pangalan ni Admiral. Di ba, Kuring? Nakalagkad na rin si First Lady Liza Araneta Marcos sa alitan. The Pierce! Para daw si Pierce Brosnan, mga kababayan. The Pierce Lady. Ang Admiral. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Habang patuloy na umiinit at lumalalim ang bangayan sa pagitan ni Immigration Chief Joel Anthony Viado at bakit kayo nag-aaway, mga immigration? BI Board of Special Inquiry Executive Chairman Gilberto Ripizo, dumarami naman ang nadadamay sa kontrobersiya. Sa katunayan, nakarating na sa tanggapan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang batuhan ng mga Mukha! Ang mukha, mga kababayan. Ay, Diyos ko. Gasyon ng dalawang opisyal. Sa kanyang sulat kay Viado, inakusahan ni Ripizo si Commissioner na sinisiraan siya kay First Lady. Ayun, mga kababayan. Para palang mga bata na nagpapasipsip kay Admiral. Ay, Diyos ko. Ang ugat ng kanilang away, mga kababayan, ay si Admiral. Dahil yung isa daw, mga kababayan, sinisiraan siya kay First Lady. O ano ngayon kung masira ka kay First Lady? Siya ba ang presidente? Yan na ang sinasabi nating mga kababayan Kung ganyan man lang, bakit sila magpapasipsip sa First Lady, mga kababayan? Hindi ba ito sampal sa sambayan ng Pilipino na hindi naman ang First Lady ang ating binoto? Bakit nakikialam siya sa gobyerno, mga kababayan, na wala naman siya mandato? Ang nakakaasar pa dito, mga kababayan, at nakakasuka, immigration officers, mga kababayan, parang dyan lumuluhod sa First Lady. Huwag niyong sabihin, yan din ang sitwasyon ng PNP at AFP. Tandaan ninyo, mga men in uniform, hindi kayo nagre-report sa First Lady, ha? Nagre-report kayo sa Presidente. Lumulutang ang ganitong mga mga kababayan agam-agam dahil si Amy na rin ang nagsabi na hindi ang Marcos ang nagpapatakbo sa ating bansa, kundi Romualdez at Araneta, mga kababayan. Ito na nga, kinumpirma na. Nag-aaway na nga sila dahil nagpapapansin, mga kababayan, parang parehong uhaw sa atensyon sa ating Admiral. Gusto raw ni Viado na sibakin siya bilang hepe ng Board of Special Inquiry at ilipat siya ng ibang departamento. Bakit sa First Lady kayo magpapasipsip? Ang First Lady ba ang may say, mga kababayan, para sibakin yan? Ito nangyari ngayon, mga kababayan, parang lumalabas na conjugal property itong pagka-presidente. Sana, nung tumakbo yang si BBM, mga kababayan, sana sinalin niya sa kanyang plataforma, mga kababayan, na kasama kong magpapatakbo ng bansang ito, ang aking may bahay. Na itago na lang natin sa pangalang Admiral. Ganyan. Para hindi na tayo magulat. Kami ang totoong unitain. Hindi si Sara Duterte. O di ba kaya si Admiral na lang ang pinatakbo, mga kababayan? Yang si Marcos, pinagpahinga na lang yan. Anyway, dyan ka na lang, magpa-happy-happy. Ikaw na lang ang first gentleman. Di ba? Tinawag pa ni Ripizo si Viado at ang kanyang liderato na holier than thou. Nauna nang inakusahan. Bakit kasi, mga kababayan, nakikialam itong First Lady dito sa Bureau of Immigrations? Alam nyo kung bakit? May kinalaman na naman sa mga Duterte, mga kababayan, dahil ang kanilang pilit na
inililink ha, ay itong pamilya ni Michael Yang, mga kababayan. Kaya nakikialam dito sa Bureau of Immigration. Ni Repizo Siviado na tinutulugan ang high-profile deportation cases ng ilang controversial Chinese nationals. Kasama riyan si Tony Yang, ang nakatatandang kapatid ng economic advisor ni FPRRD na si Michael Yang. Oh, see? Tingnan nyo. Basta't may kilalaman sa mga Duterte, mga kababayan, pumapasok yung mga admiral na yan, mga animal. At ang magkapatid na Sheila at Alice Guo na pawang nasangkot sa illegal Pogo. Yan din ang kanilang nililink na issue kay PRRD, mga kababayan, Pogo. Michael Yang, China. Na in the first place, bakit nalilink yan kay PRRD ngayon? Anong kinalaman ni Admiral? Pilit! Dinidikit kay PRRD na naman. Ay, nako. Operations. Show of force. Ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment. Sa kabilang dako, mga kababayan, impeachment ni VP Sara. Sa tingin natin ha, imposibleng walang kamay dito na naman, mga kababayan, ang admiral na yan. Romualdez/Araneta ang nagpapatakbo sa ating bansa, sabi ni Amy, mga kababayan. Eto, mga kababayan, maganda ito. Akala siguro nila, mga kababayan, na hindi lalaban si VP Sara ng patayan, bloodbath, mga kababayan. Napakagagaling, mga kababayan, ang mga abogado ni Sara. At anong pinagpuputak ng mga buhaya, mga kababayan? Akala namin walang pera. Sinong may sabing walang pera yan si Sara? Mayroon niyang pera pero dinaan yan sa malinis na paraan. Naging mayor yan at ang kanyang asawa, mga kababayan, mayroong law firm. Mayroon pa nga utang daw, mga Luis Tolonian, mga kababayan, hindi binayaran. 5 million ba yun? Ganyan kalaki ang law firm ni Sara. Mayroon silang pambayad, mga kababayan. Ilang taon niyang naging mayor, naging vice president pa. At hindi naman ibig sabihin na kumuha siya ng mga gagaling na lawyer, mga kababayan, na mahal ang niyan, bayad niyan. Hindi. Malay pa natin itong mga lawyers sa itong mga kababayan, voluntaryo o kung may bayad man, hindi nila minahalan. Dahil parang show of support nila yan, mga kababayan At isa rin itong test para sa kanila, mga kababayan, para makilatis sila ni Sara. Dahil malay mo kapag mananalong presidente si Sara. Ang mga taong ito, mga kababayan, ang mga lawyers na yan, na nagpakita na ng loyalty at magandang trabaho dito sa pag-handle sa impeachment case ni VP Sara, pwede pa silang ma-absorb bilang mga gabinete ni VP Sara Duterte. Magagaling Trial. Ang kanila kalaban, mga kababayan, yung mga pulpog na mga congressman. Luis Tro, sinaakop. Ay, Diyos ko, Lord. Na hindi nga nag-practice na ng mga kababayan sa dyan talaga, na nagkipagdebatihan sa korte, mga kababayan, dahil mga politician Ito ang makakaharap nila. Tingnan natin, mga kababayan, kung saan pupulutin ang mga ungas na yan. Sina Jokno at si Dilima. Si Jokno, mga kababayan, na ipanalo niyan na talagang importanteng mga kaso. Napagalitan pa nga yan ng Korte Suprema, mga kababayan, dahil nag-a-assume na siya daw ang lawyer ng mga magsasaka o mga isda daw. Dininay ng mga magsasaka, sabi ni Topacio. Yan si Dilima, magiging prosecutor daw, mga kababayan, lawyer ng Kamara, laban kay VP Sara Duterte. Dumaan ba yan sa pagiging trial lawyer na matagal? Politiko na yun Wala masyadong mga karanasan yung mga ungas na mga prosecutor ng Kongreso, mga kababayan. Ito mababangga nila. At hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. 30 years ago sa Kuratong Baleleng case, pinagtanggol nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Sino? Sino ba nadawit sa Kuratong Baleleng? Di ba ang pangalan na notado noon si Lacson? Pero Senator Judge si Lacson Si Akop! Si Akop ba tinutukoy mo? Isa sa mga prosecutor ng mga kababayan is Akop. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging Senator Judge sa susunod na Kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah D. Detalye mo. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup. Fortune, Narvasa. Mga batikang mga kababayan, mga apelyado. Fortune, si Powa, si Monsayak, mga familiar, mga kababayan, yung mga magagaling talaga. Pero may familiar faces din.
Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation, gaya ni Sheila Sison. So paano na yan? Ito ang mahaharap ni na mga kababayan. Ni na Ngipin Diokno. Ni na Dilima, ni na Akop, ni na Luistro. Lalamunin kayo ng buhay, mga animal na mga kongresistang buhaya. Na matagal nang lumalaban sa sandigang bayan at criminal cases. Pero bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities, at may mga natatanging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun. Fortun, mga kababayan. Iba talaga ito mga Fortun. Carlo Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez na dati ring band member ng Lola Amor. Mga bagets, mga kababayan, pero mga performing lawyers. Galing sa magagandang mga background. At Justin Gular na multiple-time debate champion. Siyempre, debate champion sa debate. Tingnan natin, anong angas ito ni na Akop, mga kababayan, yung mga baluktot mag-isip si na Luistro. Luistro, mga kababayan, pati daw mga vloggers na nag-youtuber ng mga misinformation, pwede nang ipa-warrantless arrest? Walang warrant, ipa-arrest to, mga kababayan, mga vloggers. Diyan pa lang, sa pag-iisip mong ganyan, Luistro, talo ka na. Ang makakaharap mo, champion sa debate. Nandyan din ang malalapit kay VP Sara. Si Powa. Kagaya ni Michael Powa na dating chief of staff niya sa DepEd. At si Reynold Monsayak, dating OVP spokesperson at class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Valedictorian. Ang 16 na abogado nagsumite ng entry of appearance na ad cotelem kahapon sa Senate Secretary. Parang iyakan ang mga mga kababayan, mga congressman, nung nakita nila ang mga lawyers. Bakit naman ang dami? Paano nakakuha ng pera si Sara na pambayad dito sa mga lawyers? Iyakan na sila, mga kababayan. May agam-agam dito si Senate Minority Malma ang animal. Alam niyo, mga kababayan, bakit pro Marcos sa itong animal na to? Dahil ang asawa italaga. Mayroong posisyon sa gobyerno, mga kababayan, ni Bangag. At gusto niyang mag-umpisa na ang impeachment, mga kababayan, dahil patikim naman ang impeachment dahil mawawala na ako sa limelight. Basurahan na ito, mga kababayan. Talo nga tumakbong congressman ba yun? Talo. Kaya after June 30, mga kababayan, wala na itong trabaho. Pasipa-sipa na lang ng mga kababayan, latan ng tinapa. Leader Coco Pimentel. Sardinas. So, ibig sabihin, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga kondisyon ito, ha? Tingin niya, mo. Gamitin ng defense ang nangyari noong June 10 sa impeachment court. Napagkasunduan doon ang mosyong ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Kung naibalik, mga kababayan, doon sa sa Kamara, as good as wala pang na-convene. Back to sender, mga kababayan Straightforward lang yung order. Mag-a-ad cautelam appearance pa ba ang mga abogado? Dapat lang yan, straightforward. Bakit? Kaya magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance nyo sa court? Ano paki mo? Kung gusto ka, mag-abogado ka doon sa kabila. Ano palang ibig nyo sabihin? Kung hindi mo yan alam, di ugok ka. Kasalanan pa ngayon ng mga lawyers sa Sara kung hindi mo yan naiintindihan. Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, inaasahan na nilang maghahain ng argumento ang defense team para i-dismiss ang kaso. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa mga abogado ni VP Sara, pero hindi raw muna sila haharap sa media. Wag na muna dahil itong media ibubuking kayo sa inyong strategy. Hindi ma-preempt ang kanilang depensa. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na tugon ng kampo ni VP Sara sa hinaing summon sa kanya ng korte. First time itong nasa higit 10 ang counsel ng isang akusado pagdating sa impeachment. Lulunurin, mga kababayan, ng mga lawyers si Sara itong mga bugok na mga prosecutors ng Congress. Nasa siyam lang kasi ang Alam nyo, ang preparasyon ng mga animal na prosecutor ng Congress. Binindisyonan lang sila, mga kababayan, ng holy water nung pare na naging addict daw ng 15 years, mga kababayan. Yan ang kanilang preparasyon.
Muntikan pa ngang masunog sina Akop nung natamaan ng holy water. Buti na lang may fire extinguisher. Dating Chief Justice Renato Corona, habang hindi rin aakyat sa 10 ang defense panel ni dating Pangulong Joseph Estrada. Walang procedural restriction sa kung ilan bang dapat na defense lawyer. Kulang pa yan. Aabot yan ng 100 kung mayroong mga magbo-volunteer, mga kababayan. Maraming gusto mag-volunteer dyan. Kaya sasabihin nilang, saan pala, saan kinuha ni Sara ang pera? Although may bayad yan, pero yung iba dyan, mga kababayan, hindi nila pinapirahan si Sara bilang suporta. Sa impeachment court. Ang mas interesting, ang mga nagkaharap noon, maghaharap ulit ngayon, pero sa impeachment. Taong 1995, 30 years ago, nagkasanggang ilang familiar faces sa kasong Kuratong Baleleng. Kuratong Baleleng. Magkasangga noon si Matsing ba? Kuratong Baleleng ba to si Matsing? Kiko Pangilinan, Chel Jokno at ang ngipin, mga kababayan. Theodore Te sa prosecution. Habang dinedepensahan ng Fortuna Narvasa Salazar at Lolong Lazaro ang PNP officials na kinabilangan nina Romeo Acop at Ping Lacson. Si Acop at si Lacson. Ngayon, prosecutor na si Acop, mga kababayan. Fast forward to 2025, prosecutor na itong Hudas na to, isa ito sa mga pinakahudas, mga kababayan, na siyang nasa likod sa pagdidemoli sa mga Duterte. Sa makatwid, isa pa nga siguro ito, mga kababayan, sa ginamit ng mga ICC na ebidensya para maidiin si dating Pangulong Digong. Anong sabi nito? Si Digong daw ang sentro ng drug syndicate industry sa ating bansa? Si Digong pa na lumalaban sa drogang animal ka? Ito, mga kababayan, kung mayroon tayong hihilain sa impyerno, eto si Acop talaga hihilain natin. Pero no need na, mga kababayan. Dahil sa ginawa niya, siguradong lalangoy ito sa dagat-dagatang apoy, mga kababayang animal na yan. Si Acop, magiging senator judges sina Lacson at Pangilinan. At prosecution pa rin si Jokno. Pero, Diyos mio, ang mga itsura ng mga mga kababayan, mga anti-Duterteng mga quacker. Pero sa impeachment na. At ang Fortuna Narvasa at Lazaro nasa depensa pa rin. Si Sig Fortune, brother-in-law rin ng mga Rimulya. Brother-in-law ng mga Rimulya? In-law lang pala. Hindi naman talagang magkadugo yung in-law. Tunay na sa paglipas ng panahon, ang mga dating naghaharap sa hukuman muling nagkakasalubong sa mga maiinit na laban ng politika. Pero mayroon ding anti-Duterte na Fortune, no? Yung si Raquel o Fortune. Batas sa Pinas. Pero hindi ba yun abogado? Parang yun? Forensic ng ganyan. Pathologist o... Naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na hindi maiiwasang magpakita ng bias ang mga senador kung sakaling natuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Talaga naman. Dahil itong mga gonggong na mga dilaw, mga kababayan, mga bangag, di ba ang sabi nila, dapat mag-inhibit daw sina Bato, mga kababayan, Bongo, Robin Padilla, dahil klarong-klaro na daw ang lining. Mayroon daw bias. Tapos, sina Hontiveros, mga kababayan, ayaw nilang pa-inhibit. Sina COVID. Yung mga dilaw. Ano ba itong mga, entitled na ba masyado itong mga dilawan, mga kababayan, mga bangagan, mga pulahan? Gumagawa-gawa sila ng sarili nilang rules. Kung tutuusin, hindi naman talaga maiiwasan, mga kababayan, na mayroong bias. Dahil ultimately, pipili sila ng panig yan. Pagkatapos niyan. Panelo, bago pa man buuin ng impeachment court, may kanya-kanya ng posisyon at political leaning sa mga senador. Kaya nga, itong impeachment natin, mga kababayan, political exercise yan, mga kababayan. Kaya kung magkaroon ng changes niyan, dapat ang mga huwes dyan, mga kababayan, ay yung nasa Korte Suprema. Dahil, although mayroon talagang bias, mga kababayan, dahil inappoint ng ganito, inappoint ng ganyan, pero iba yung mga mga kababayan, sa Supreme Court ka, dahil mayroon kang sinumpaan Ang iyong loyalty dapat dyan, mga kababayan, isa sa ligang batas kung ano ang tama na naaayon sa batas. Kaya kung mayroong changes dyan, yung impeachment, dapat ang huwes dyan ay ang Supreme Court. Hindi yung mga senatong at congressman. Lalo na pagdating sa mga isyong may kaugnayan sa pamilya Duterte. Kaya unang-una, hindi mo maiiwasan na ang mga yan, mga senador na judges na yan, ay magpakita ng kanilang bias. Kasi wala pang impeachment court. Prior to that, na mga senador sila. Mga politicians mayroon talaga yung bias. Dati na silang iba't ibang kumakatawan sa kanilang partido.
Kanilang mga, iba ang kanilang mga political persuasion. Ayon pa sa kanya, may mga senador na bago pa man Kung ipagpapa-inhibit nila mga kababayan ang example na lang, 18, 5 na lang ang matitira. So, paano pa sila makakakuha ng majority vote? Huwag yung sabihin, 2/3 ng 5. Hindi yan ang nakasaad ng saligang batas. Ang nakalagay doon, 16. Oh, mga syunga. Automatic na kayong talo. simula ang impeachment proceedings, ay hayagan ng pabor o tutol kay Vice President Sara. Kaya't mahirap niyang asahan na magiging ganap na pata sa mga ito sa paglilitis. Kaya, kung susundin Maging si Lito Lapid mga kababayan, At si Tulfo. Oh, good job din pala mga kababayan, Parang nahimasmasan. Hindi nakijoin doon sa mga nanggigipit kay Sara mga kababayan na talagang ituloy ang impeachment dahil something is wrong with that. yung teorya na kailangan wala kang bias, wala kang prejudice, wala kang mga pahayag. Lahat yan. Lahat sila i-inhibit mo. O di walang trial. Walang impeachment. Git pa ng dating opisyal, ang impeachment court ay isang Common science, no? Syunga yung tatawag ng magpapa-inhibit mga kababayan, mga gunggong. Oh, yan ang term. political court, di tulad ng judicial courts. Bagamat sinasabing batay sa ebidensya ang hatol, sa katotohanan ay impluensyado ito ng mga konsiderasyon ng mga senador. Yun nga mga nakaraang mga impeachment mga kababayan kagaya ng corona. Hindi nga batay sa ebidensya, hindi rin batay sa leaning. Kundi ang sabi batay sa pera. Pera ang labanan, grabe ginastusan ng mga kababayan. Billions and billions of people's money, ha? See? Na-impeach si Corona mga kababayan dahil nagalit si Panot dahil nag-decide doon ang Korte Suprema na ang part lang ng Hacienda Luisita ay ibigay sa mga magsasaka. Ibalik sa mga magsasaka. Nagalit ang mga Aquino mga kababayan kuhangko. Na personal at pampolitika. Ang katotohanan din naman yan, gaya ng mga nakaraang impeachment court, hindi naman talaga batay sa ebidensya batay sa ibang konsiderasyon. Correct. Kasi nga, sayang ito si Panelo mga kababayan. Ito ang mga kalibring dapat mapasok sa Senado mga kababayan. Sina Roque, yun talagang mayroong kokote. Kaso nga lang, bakit nag-aaway si Panelo at si Roque? Gayon pa man, kahit pag-away kayo, gusto ko yung dalawa mga kababayan dahil, matatalino at magaling, mga kababayan. Mag-reason out. Wala tayo kakampihan sa kanila. Political court ito Hindi naman to judicial in the strictest sense of the word na bumabatay sa ebidensya. Yun ang sinasabi, batay sa ebidensya. Pero ang katotohanan, yan ay based on their political career. Samantala nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi naman kailangang umatras o mag-inhibit sa impeachment trial ang mga senador kahit pa man mayroon na silang mga bias o pagkiling. Yung kampo lang naman ng mga dilaw mga kababayan ang nagngangakat niyan. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on one-sided bias. One-sided dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against. Inday Sara, no? Kung ganun ng ating basihan sa inhibition, lahat na ma-inhibit, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga, ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan harangan, pigilan ang pagbabalik ng Duterte regime. Gibain ang pamilyang Duterte. So, kung ganon, na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming senators ang ipapa-inhibit for or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung ang ititira yung abstain. So paano na yan? Walang yes, walang no. Ang mga bulok benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Ang nasabing issue ay nag-ugat sa pahayag ng tinaguriang isa sa mga nagbalangkas ng 1987 isa pa tong si Monsod mga kababayan na dilaw ang buton yan mga kababayan. Constitution na si Christian Monsod na dapat mag-inhibit ang mga senador. Isa pang gonggong.
Paano naging abogado yun? Mayroon silang kinikilingan, bagamat wala siyang tinukoy na pangalan. Ikaw, anong karapatan mong magpa-inhibit na kung ikaw mismo ay mayroong kinikilingan, antay Duterte kang animal ka? Kung ang magsasalita niyan, mga kababayan, yung politically neutral, pwede pa nating pakinggan ang rason, mga kababayan. Pero galing doon sa mga dilaw. Diyos ko. Ayun, mga kababayan. Yun na. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.